Ayon dito sa latest report na lumabas ay nireject ng Titan Ultra yung trade offer ng TNT. Ino-offer daw ng TNT tropa si Reyna Batak for Joshua Monson pero tumanggi ang Titan Ultra dahil sa dalawang bagay. Unang-una, ang gusto ng Titan Ultra ay isama si Henry Galinato doon sa trade. Pangalawa, hindi raw nagustuhan ng Titan nung nalaman nila na mag-expire na sa Agosto yung kontrata nitong si Reyna Batak. Ibig sabihin, kung ititrade si ng Batak dito sa Titan Ultra, after 2 months sa August, mag-expire ng contract na ito at magiging free agent. Hindi pa natin alam kung restricted o unrestricted free agent si ng Batak. Pero syempre, ang gusto ng Titan Ultra, kung ititrade nila si Monson, ang makukuha nilang player ay yung magko-commit sa kanila ng long term. So yan yung dahilan kung ba't hindi natuloy itong trade kay Batak at kay Joshua Monson, dalawang bagay. Yung pagdagdag kay Henry Galinato, baka magawan pa yan ng paraan ng TNT tropa. Pero yung problema doon sa contract ni Batak, medyo mahirap yan unless itong si Batak ay mag-commit dito sa Titan Ultra. So nakita natin dito, no, dalawang offers na ng SMC at ng MVP Group ang tinanggihan itong Titan. Una, yung in-offer ng San Miguel Beer, Jerica Hanmisi, itong si Wami Tiongson at Chris Miller for Joshua Monson, tinanggihan ng Titan. At ngayon naman yung offer ng TNT na Reyna Batak, tinanggihan din ng Titan Ultra. So mukhang medyo matindi yung mga nagiging offers pero tumatanggi talaga itong Titan dahil gusto nilang masiguro na maximum value yung makukuha nila para dito kay Joshua Monson. At ito'y parang isa rin patunay na itong Titan Ultra talaga ay mukhang independent team na talagang ready na gumawa ng hakbang para lumakas. Kung totoo yung mga lumalabas na mga report, ito raw si Jimmy Alapag ang magiging bagong coach ng NLEX Road Warriors. Ayon dito kay Snow Badwa, ito raw si Alapag ay dumating na o parating na dito sa Pilipinas at ito ang magiging bagong coach ng NLEX. Gaya nung nireport natin nung nakarang araw, itong si Jongwoo Chico ay mukhang papalitan na at ganyan na ang nangyari. Kung sa bagay itong NLEX, nakailang coach na yan napalit, no, napansin na natin at hindi naman nakapagtataka na papalitan itong si Coach Jong dahil nga sa totoo lang marami ang na-disappoint sa performance ng NLEX ng Commissioner's Cup. Dahil sila yung number 1 seed, may twice to beat advantage pero natalo dito sa TNT tropa. Magaling naman yung import na binigay sa kanila, si Cadila Lane, plus nakuha pa nila si Shawnee Winston mula dito sa Converge. Pero ganun pa rin, bagsak pa rin pagdating sa quarterfinals ang NLEX. So yan ang dahilan kung bakit na nagkaroon ng coaching change kung ito'y talagang nangyari. Kung sa bagay, ito si Jimmy Alapag naman, hindi matatawaran yung galing niyan bilang player at coach. Alam natin na ilang taon niya na nag-handle sa naging developmental coach ng Sacramento Kings. Kaya hindi naman natin masasabi na wala itong experience. At syempre, marami na rin niyang natutuhan sa pagiging parte ng isang NBA team. Kaya sa tingin ko malaking bagay ito para dito kay Jimmy Alapag kung sakasakali nga na totoo ito. At baka dito na rin natin makita na magkakaroon ng trade dito sa panig ng NLEX Road Warriors para mapalakas pa yung kanilang roster. Dahil syempre kung ikaw naman ang NLEX, gusto mo talaga na maging matindi na yung lineup mo para mapakita na seryoso ka dito sa iyong kagustuhan na maging isang champion team. Dahil yan na talaga yung parang minamando ng management dito sa NLEX Road Warriors na sila yung mag-champion na. Dahil medyo matagal-tagal na rin sila dito sa PBA. Ayon dito kay Homer Sison, itong si Cedric Barefield ay nagpalit na ng agent at anytime now ay po pwede na itong matrade. At ayon doon sa kanya report, 3 team ang pinagpipilian ni Barefield. Ang San Miguel, TNT at Barangay Ginebra. Alam naman daw natin na itong Ginebra ay gusto yung mga Phillips, particular na si Coach Tim Cone. At maski na itong San Miguel Beermen. At itong TNT naghahanap din ng isa pang point guard dahil nga to si Jordan Heading hindi consistent maglaro at injury prone. So ang tanong, sino kaya at saang team mapupunta itong si Cedric Barefield? Alam natin na itong Blackwater ay nasa bakuran niya ng MVP Group. Pero magdedepende pa rin yan kay Barefield kung saan niya gugustuhin. At ayon doon sa artikulo ni Snow, o rather ni Homer Sison, mukhang ang gusto rin ni Barefield ay dito sa SMC at dalawang teams daw ng SMC yung interesado sa kanya, ang San Miguel at ang Barangay Ginebra. So tignan natin kung alin dyan sa dalawa ang mananaig.
Sa ngayon, itong lineup ng Blackwater Bossing, nagkaroon din ng isa pang pagbabago. Tinanggal na itong si Bradwin Ginto, si Paul Samar at itong si Clifford Hopia. Mga free agents na sila ngayon dahil nilaglag sila ng Blackwater. Mukhang magkakaroon daw ng reorganization doon sa grupo at kabilang sila doon sa mga nalaglag na. Anyway, ganyan naman talaga sa PBA, no? Hindi mo talaga masasabi kung hanggang kailan ka at kung anytime pwede kang mawala pagkatapos ng kontrata mo. Kaya nga itong si Paul Samar medyo disappointed daw talaga dahil inaasahan niya na matatapos sila itong season na to at least man lang sa Blackwater. Pero hindi nga yan nangyari. So ngayon maghahanap sigurado ng bagong team. Itong si Samar, si Ginto at itong si Clifford Hopia. Dahil dito, asahan natin na merong mga teams naman na kukuha dito sa mga yan. Dahil syempre particular na dito kay Ginto at kay Hopia dahil mga big men yan. So malamang merong teams talaga na magkaka-interest sa mga iyan ngayon. Kinumpirma naman ni Coach Yeng Giao na open na sila sa posibilidad na i-trade itong si Gian Mamuyak. Alam natin lahat yung istorya dito kay Gian Mamuyak na ito'y isa doon sa mga players na nagkaroon ng offer pa sa Japan B-League para maglaro abroad. Pero mukhang itong Reynolds yan ni Las Tupaintes daw ay pinag-iisipan kung tatapatan yung offer. Kung sakali naman daw na hindi sila magkasundo sa offer, pwede raw gawin itong Reynolds yan ni Las Tupaintes ay i-trade na itong si Gian Mamuyak. Tignan natin kung mangyayari nga ito at kung matitrade nila si Mamuyak or kung ito'y mag-upload na lang. Kasi ang magiging problema dito, kung ititrade mo si Mamuyak, magiging hard sell yan o mahirap siyang ibenta sa ibang teams dahil kung ikaw for example ay Phoenix o kaya Converge or kahit aling team sa PBA, bakit mo kukunin si Gian Mamuyak gayong alam mo na gusto nito na maglaro abroad at may offer mula sa Japan B-League? Baka naman pag pinapirma mo ng kontrata, ay saka naman ito mag-request bigla na siya pupunta na lamang abroad. So yan yung magiging problema dito. Tignan natin kung ano magiging desisyon dito ng Rain or Shine. Pero ang maliwanag dito, ang Rain or Shine ayaw nilang basta na lamang magpunta sa abroad si Mamuyak dahil syempre mawawala sila ng point guard. Kung ito si Gian ay aalis doon sa team, gusto nila may kapalit. Yun nga lang ang problema dito, paano naman kukunin ng isang PBA team si Mamuyak kung alam nila na gusto nito na maglaro abroad. So yan yung magiging problema dito. Actually, hindi lang ng Rain or Shine. Kung hindi maski na ng iba pang teams na merong mga players na merong mga nakukuhang offer sa abroad. Yan ang magiging issue. Nakita nga natin yung naging problema dito. Nag-umpisa kila Ray Parks na umalis, nagpunta sa abroad, si Kiefer Avena. Nasundan naman, of course, ito sila Robert Bolick, William Navarro at Jamie Malonzo. Shoutout muna kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, Michael D, Dexter Domer, Jonel Alagon. Binabati din natin si Malyari Mascareñas, si Romeo Conchada, si Mon de Guzman, si Katsakino Dukusin, si RJ Bueno, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.